Parang hingal yung mga buntis natin na inahin. Paliguan natin yung mga trapal dyan na nilagay natin sa ating dingding. Pwede na natin yung tanggalin. Kasi mga inahin lang yung natira sa ngayon. Wala na tayong mga katining. At wala na tayong mga biik. Mukhang initan sila. At buti na lang yung kulungan natin mga kaprobinsya, hindi masyadong mainit kasi may mga puno ng kawayan. Anak ko yan yung dalawa natin dito. Yung natira sa ating mga baboy. Gawin po natin sa inahin. Yung dalawa. Kung natuloy yan, yung dalawa natin lumalaga dyan. So may 6 na tayo ng mga inahin dito. Yung andito, pag matagal sila maglandi, kasunod ng mga pag matagal sila maglandi, pwede natin silang i-dispose kasi may kapalit naman sila na dalawa dyan. Lugi tayo sa panahon mga kaprobinsya pag maghintay tayo ng mga 1 buwan bago sila maglandi. Lugi tayo sa panahon. So kung sakaling matagal sila maglandi, ibinta natin sila. Sa tuwing tanghali, medyo mainit po. Kailangan natin silang paliguan. Para malulugan yung katawan nila. Ngayon po, kung sakaling mga anak yung mga inahin natin dito, mag-usog lang muna tayo sa presyo. Kung sakaling bumaba yung presyo, pwede naman natin siya ibinta pang lechon or mga biik pala. Pag tumigas sa yung sahig naman dito, yung aming flooring, ilipat natin to sa paruwente kasi siya po yung pinakaunang mga anak. Noong una po, napakalit lang sa ating mga baboy dito mga kaprobinsya, yung ating mga inahin, yung ating mga nabili doon sa kuan. Yung mga hybrid natin, medyo maliit lang sila. Pero habang sila ay patuloy na nanganak, parang palaki na palaki din yung katawan nila. Ito yung mga dumalaga natin, oh. Pinontrol na namin yung pagkain nila. Pinaluan na namin ng taob ng mais. Pwede na sila pyo. Pag maglani na yung mga dumalaga natin, tapos umabot na sila ng 7 buwan, ipaiay natin agad sila. German Petrin din yung tataw nila. Pwede din German Petrin yung similya na gamitin natin para magkaroon tayo ng pure dito. O mataas ang porsyento sa German Petrin. Maraming kagat ng lamok yung mga dumalaga natin dito. Presko na yung mga baboy natin. So sana po abangan niyo mga kaprobinsya pag mga anak yung mga inahan natin dito. Sana bawat isa sa kanila kahit mga anak lang ng tig 8, hindi lang bumaba sa 8 or 8 heads, masaya na tayo. Nung una po yung 4 natin na baboy dito, naka-produce po sila ng 35 heads na mga biik.
subukan natin ngayon kung ilan yung ma-produce nila. Kasi yung isa, 13 sana. Yung anak niya, nadali yung isa, namatay. Kaya 12 yung nabuhay. Tapos kinatay namin yung isa. So naging 11 yung andon. Tapos yung isa dito, ito, 8 yung kanyang anak. Pero yung isa dito, 7 yung kanyang anak. Tapos may hernia or lukgok ang tawag dito sa amin, yung Bisaya, sa Bisaya pa, or lahong. Yung malaki yung itlog. Para lumabas yung kanya bituka. Doon napunta sa lagay. Kaya kinatay namin, tinuluyan namin. So 6 yung natira. At saka yung isa dito 8. So bali 35 heads lahat yung mga biik natin sa mga nakaraan. At ngayon, sana naman kahit umabot lang ng 32 pag tigwalo bawat isa sa kaila, 8 times 4, so 32 heads. Yan po. Pero medyo malayo po yung agwat nila dito. Ito yung pinakahuling mga anak. Noong una, 3 sa ating mga inahing baboy ang magkasunod lang ng mga anak. Kaya sabay-sabay din natin na ibenta. Pag mag-success yung ating dalawang dumalaga dito, 6 na. Tapos kung sakaling mga anak to, yung ating magkuha din tayo ng gawing inahin. Para i-prepare natin na kung sakaling hindi na natin magamit yung dalawa doon, kasi medyo maedad na sila. Siguro pang 5 beses na yan ang anak. Pang 5 or pang 6 yung isa. At yung kwarto sa ating mga baboy dito, ating mga kulungan, handahan na po natin pina-repair yung flooring. At ito po, hinihintay na namin na pinigas yung flooring natin para yung isa natin inahin na mga anak ngayong Marso, ilipat na namin dito. Yan. Ang kulang sa isa dito, yung pakainan. Kailangan to na patigasin ng gusto bago ilipat dito yung ating inahin para hindi masira agad. Dandahan yung trabaho namin dito mga kaprobinsya. So kung malipat namin dito yung inahin namin, hindi namin kailangan pag maglagay ng mga harang na kahoy katulad dati, kasi may mga nilagay na po kami ng mga bracket dito. Yan, diretso na lang kabit, may nakaabang na po. Tapos pag iwalay natin yung ating mga biik, yung inahin lang at saka farrowing pin yung tanggalin natin katulad dati. Yan. Sa ngayon po may 4 tayo na farrowing pin, kulang pa tayo ng 2 kasi may 2 tayo lumalaga dyan. Pag makasahan sila, ilagay din natin sila ng farrowing pin. Instead na magpagawa tayo ng gestating pin, yung mga farrowing pin na yung ilipat natin, mga bracket lang yung ilagay natin, transferable lang, kahit saan natin ilagay pwede. Ngayon po nakapahinga tayo sa pagbili ng maraming feeds kasi wala na tayong katining dito. Nung andito pa, hindi pa buwa sa 6 na sako or 7 sako kada linggo yung mabili natin na feeds na grower. Pero ngayon, relax na relax. Hindi po basta-basta pag mag-alaga tayo ng mga baboy. Medyo malaki-laki po yung gastos. Lalo na pag isama pa natin yung kulungan. Yung baboy natin na 20 heads, namatay yung 2. So 18 yung naibinta natin na klaro. Umabot po ng 1,655 kilos yung 18. Yung ating kalabaw na si Rambo, nakapahinga siya ngayon, hindi na siya naghila ng karosa. Napuno ng putik yung katawan, galing siya sa lubluban. Rambo,
Doon siya nakatingin sa ating mga kalabaw. Yan. Kumusta bo? Magpakabait ka ha. Ah. Kain ka muna ng damo dyan. Mamaya, bigyan ka naman ng napier. Lakas siya kumain ng damo. Si Rigor, putahan natin si Rigor. Sakay si Rigor. Si Rigor po, magdalawang buwan na siya. Pero sulit na yung kanyang katawan. Nanawag itong mga kapabidya oh. Pinagtalungan po tayo. Pa. Relax lang. Relax lang, Gor. Okay. Awa, Marites. Ihikot mo di karotes. Next month guys, sa ating baka dyan na pula. Mga anak po yan. Ito si Jet. Wala kaming alam kung kailan yung mga anak. Ano yung tilo mo, Gor? Gawin mo kayo tilo mo, Gor? Ngayon kalaki oh. Basan ka Marites oh. Taga mo ni mo, Gor. Hindi na pinapansin ni Marites yung kanyang nanay na si Bitang. Andun oh. Sa labas. Sa tingin po namin dito, mukhang magbago lang din yung kulay ni Rigor. May mga batik-batik siya na kulay puti oh. Puti. May mga putik-puntik ba? Ayaw, gantes. Gantes nga. Dito lapan ka Rigor, etes. Ayaw bo. Da. Minsan yung kabing ang kalaro ni Rigor dito. Gor, matamaan ka sa mata, Gor. Oh, sungay siya oh. Matapang. Marabag daw lawas. Ang gandingan eh. Aldo si Rigor oh. Surrender si Rigor. Si Rigor matapang na siya sa atin pero takot siya sa kambing. Ayaw, Marites. Sakyan di kanya, Tes. Wagoy, yung kambing natin na iba, nakalabas na. Nakalabas sa kulungan. Ngayon po, may nanganak naman sa ating mga kambing.
noong una, tatlo sa ating mga kambing anak-anak. Tapos may anak na 6 yung tatlo. Yung isa 2, yung isa 3 yung anak, tapos yung isa lang. At ngayon mukhang 6 yung nadagdag sa ating mga kambing dito. 3 yung nanganak sa ating mga kambing. Tapos may 2 pa na hindi nanganak. Marami po tayong kambing dyan na babae. Yung isa sa ating mga inaabangan dito na mga anak, yung ating kambing na blackhead. Hindi pa nanganak oh. Nag-aabang pa sila ng kumpay. Tapos yung lumalaga natin na isa, yan ang pangalawa na buntis na hindi nanganak. Kasi si Dayan nanganak na. Ito po oh. Yan. 2 yung anak niya. Lalaki. Lalaki din. Balaga pa lang yung nanganak mga kaprobinsya oh. Pero 2 agad. Si George oh. Nanood sa kanyang anak. Halos lahat sa ating mga kambing dito ngayon na mga maliit. Sa kulay ni George. Manang-mana kay George yung mga kulay. Oops, napiit na. Mga malalaki oh. Yan. Puro babae mga kaprobinsya. Pero parang iba yung kulay. Hindi ko na sila makilala ngayon dito. Kung sino yung kanilang nanay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 yung andito mga kaprobinsya. 1, 2, 10. Tapos may 2 pa doon. Yung anak ni Dayan. Yan. Napaka cute sa ating mga alaga. Hello. Dito. Nagsiiyakan yung mga nanay nila. Pakabilis lang dumami sa ating mga alaga mga kaprobinsya. At ngayon po napapansin ko na medyo mga magandang klase yung mga anak nila. Mga gwapo at gwapa yung sulta. Oh, pumasok na yung isa oh. Yan, pumasok. Po, 3 nga sila pero sulit yung mga katawan nila. Nakakaaliw lang tinan. At masaya po tayo. Wala kuat. Mga malaki yung tayo nga din nila. Tapos yung anak ni Ivana, kahit medyo native lang pero naka-recover po siya oh. Ito po yung anak ni Ivana. Pero ito po oh. Hanga po ako sa kanya. Kasi kahit upgrade lang siya pero 3 yung mga anak niya. Tapos sulit na sulit. Yan po ang mga lahi ni George. May 2 pa doon. Yung anak ni Dayan. Hiniwalay namin si Dayan. Wala nang kwarto dito na bakante. Kaya ano natin sa nilagay sa kabilang kulungan. Yan. Masaya po tayo na healthy yung mga kambing natin na mga maliliit. At sana po mabuhay silang lahat. Naaliw po ako mga kaprobinsya. Kasi ngayon may mga maliit na kambing na 12. 10 yung dito. Tapos doon sa kabila
Dalawa yung anak ni Dayan. Pinakala po natin noong una na apat yung magiging anak ni Dayan or tatlo. Yun, nagpadidi na. Yan po, oh. Sulit na sulit yung katawan nila. Kahit tatlo pa sila. At masaya si George na nakatingin sa kanyang mga anak. George, mga anak na ako. Hello, it's mga anak. Lalaki din to. Pakaraming lalaki mga kapamilya. Noong unang batch, marami din tayong lalaking kambing. Hindi ko pa nakita yung anak ni Dayan, pero sabi natin mga kasamahan dito, mga gwapo daw. Mga lalaki daw, sabi nila. Tingnan natin kung magandang klase yung anak ni Dayan. Gawin natin ka dito, taga-kasta. At masaya po tayo ngayon kasi halos po sa ating mga kambing na mga maliliit, mga bagong anak, mga magandang klase. Tingnan niyo po yung tsura. Yan. Kasi yung lulo nito, si Astro, yung buhay natin na kambing. Tapos yung nanay nila upgraded din. Kaya maganda na yung resulta. Ito pwede natin itong gawing kuan. Inahin. Yung dalawa. Mga babae. Pero hindi na po natin sila pwede pakasahan ni George. Kung may pagkakataon, bibili naman tayo ng lalaki. Na magandang klase din. Sas. Ang cute po sa ating mga kambing. Yung iba pumasok. Umuwi sa kailang kwarto. Pero yung tatlo dyan, malakas na. Parang hindi natin kailangan na bumili ng gatas para sa kanila. Naglalaro pa yung iba. Sa ngayon, may 12 tayong maliit na kambing. Pero yung dalawa andun pa. Hindi pa natin natingnan. Okay na lang. Hindi kayo away dyan. Mali yung pinasukan niya. Pasok. Yan, very good. Good girl. Yung ating kuan, blackhead. Siguro mamayang gabi o bukas siya mga anak. Yan po ang advantage mga kapabisa pag marami tayong babaeng kambing. Napakabilis lang dumami. Yung isa dito, Dong! Wala gini kakaupahay sa. Yung isa dito mukhang kuan na, nagretiro na. Nanay po yan ni Dayan. Pero hindi po siya naglandi. Pwede natin niya ibinta kung sakali. Pag ayaw niya maglandi para pambili ng feeds ba. O pambili din ng kambing na lalaki man or babae na buwer. Para ipare sa atin kay George. Mga maganda yung anak ni George mga kaprobinsya. Yan po ang ating napapansin. Yan o. Sa ngayon, dalawa na lang sa ating mga kambing dito na buntis ang hindi pa nanganak. Kawawa o.
hinihingal siya dahil sa laki ng kanyang tiyan. Yung mga kasabayan niya nanganak na. Oh, hirapan siyang maglakad. Kini tae re sulod ani na kayo, wag gi sulod ni. Walay kanding ning sulod. Kung hindi pa tayo nagbinta sa ating mga kambing nito, kung hindi pa tayo nagbawas, napakarami po nila. Yung dalawa dito, kung mawala ito, silang dalawa yung magkasama sa isang kulungan. Ngayon po mga kaprobinsya, kulang na kulang po yung ating kulungan ng kambing. Wala tayong malagyan sa ating mga lalaking kambing. Wala tayong malagyan dito, ito. Tingnan niyo po, may halo siyang itim. Kasi itim yung nanay niya. Mga magaganda sana yung mga anak sa ating mga kambing ngayon, mga guwapo. Pero ang problema lang, kadalasan sa kanila mga lalaki. Pang fattening yan, tapos ibinta natin. Puntahan po natin yung anak ni Dayan. Wala na pong bakante na kwarto doon, kaya doon nila nilagay. Wapo na anak ni Dayan mga kaprobinsya. Dalawa. Pero puro lalaki oh. Ang bigat oh. Yan. Puro lalaki. Mataba yung isa medyo payat na. Yan po. Mabigat. Ito ang problema kay Dayan. Mahina yung gatas niya. Kasi Dayan, may halo po siyang Anglo. Kaya yung anak niya, mix na siya ng Anglo at saka buo. At wala siyang halong native. Yung isa lang yung medyo payat. Ito. Pero yung isa sulid na sulid yung katawan. George din yung kulay. Matapang si George. Matapang yung dugo ni George mga kaprobinsya. Sabi sa ating kasama dito, isa lang daw na didi ang may gatas or may laman. Sa didi nila yan. Isa lang yung pinagtulungan nila. Yan po ang mahirap. Ilang bisis na po siya ng anak, pero ganun din yung kanya sistema. Napakadali lang mawala sa kanyang gatas. Napakadali lang tumigil. Pero pag siya ay mga anak, magandang klase. Minsan nga nanganak siya ng 4, pero bansot lang kasi 4 yung anak niya. Tapos mahina yung gatas niya. Anak ni George. George na George yung dating. Sige, okay, di ba na akong labta? Yan. Ito yung pang-12 sa ating mga kambing. Tapos may 2 pa tayo na bubis dyan. Kahit 3 yung maragdag. So, kung mabuhay lahat, may 15 tayo. Napakasaya po natin ngayon. Ito po, pwede natin itong itira dito para gawin taga-kasta. Malaki yung paa niya. Tapos matangkad. May dugong Anglo at saka buwer. Tapos yung kulay, kay kulay niya si George. Nagmana sila kay George. Halos lahat sa ating mga kambing dito, nagmana kay George. Kasi siya na yung ginamit natin. Wala na po tayo buwer, wala na po si Astro. Pag matapos yung kulungan natin ng ating baboy, pag ma-plaster yan, yung kulungan naman ng ating kambing ang asikasuhin natin.
kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin oh. Adobong manok. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Ay, do. Okay, do. Pasto, AJ. Hinaan mo dodong. O paano, dili mo tulugan na mo, kaya di sa mukha oh. Ang sangundo, do. Diba do? Oh. Boleh kasih hijau. Panas mo. Ito po silipin natin ito. Yung paan ba? Kita putol na rin sa bugala. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya, at maraming salamat po sa palagi nyo pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga palagi ng comments, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Napoleon Prado and Prado family from Concord, California. Shoutout kay Joe Concha Carias from Davao City. Shoutout kay TC Bahala Kamiging from Iligan City. Shoutout kay Vicente Junior Pascua from Toronto, Canada. Shoutout kay Ronald De Los Santos and De Los Santos family from Olongapo City. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat, at maraming salamat po.